Alam mo ba na isa sa pinakakaraniwang hinaing ng mga seniors ay ang hindi makatulog ng mahimbing kahit pagod na ang katawan? Baka nararanasan mo rin ito. Yung tipong humiga ka na ng maaga pero paikot-ikot pa rin, hindi mapakali at parang mas lalong lumalakas ang isip tuwing hating gabi. O kaya naman nakatulog ka nga pero nagising ka pagkatapos ng 2 oras at hindi ka na ulit makabalik sa tulog kahit anong pihit mo sa unan. Kung ganito ka gabi-gabi, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumadaan dito at may dahilan kung bakit mas nagiging sensitibo ang katawan natin sa stress, pagod at pagbabago sa pagtulog habang tumatanda. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ka ulit makakatulog ng mahimbing, ng natural at walang gamot. Kasi ang totoong solusyon, hindi laging nasa tableta, nasa pang-araw-araw mong gawe, nasa iniisip mo bago matulog, at nasa simpleng pagbabago sa routine. At kung pakikinggan mo hanggang dulo, mabibigyan kita ng mga natural na paraan na kayang gawin ng kahit sinong senior, kahit limited ang galaw, kahit walang budget, at kahit hindi sanay sa mga komplikadong tips. Simulan natin sa isang simpleng tanong. Kailan ka huling nakatulog ng mahimbing na pagkagising mo, kinabukasan ng gaan sa pakiramdam, magaan ang katawan, malinaw ang isip, at mabuti ang mood? Kung matagal-tagal na, panahon na para ibalik natin iyon. Hindi imposible. Kailangan lang ibalik ang tamang ritmo ng katawan, lalo na ang natural sleep cycle na unti-unting nag-iiba pag tumatanda ang isang tao. Ang unang dapat mong maunawaan ay ito. Ang katawan ng seniors ay mas sensitibo sa liwanag. Ibig sabihin, kahit kaunting liwanag mula sa TV, cellphone, bintana, o kahit maliit na ilaw sa kwarto, ay kayang guluhin ang produksyon ng melatonin. Ito ang natural na hormone na nagsasabing oras na para matulog. Kaya kung hirap kang makatulog, posibleng dahil hindi pinapansin ng katawan mo ang signal na dapat ay nagpapakalma na sa iyo. At ang pinakamadaling gawin dito ay bawasan ang exposure sa maliwanag na ilaw 1 oras bago matulog. Subukan mong patayin ang TV ng mas maaga. Iwasan mo nang gumamit ng cellphone habang nakahiga. Pwede ka ring gumamit ng dim light o malabong ilaw para unti-unting kumalma ang mata mo. May kilala akong lolo na dating nagigising kada 2 oras. Palagi niyang iniisip na may sakit na siya o baka kailangan niya ng gamot para lang makatulog. Pero ang totoo, simple lang ang problema. Nakakatulog siya habang nanonood ng TV, maliwanag ang ilaw, at biglang napuputol ang tulog niya dahil hindi maayos ang transition ng katawan mula sa pagiging gising papunta sa malalim na tulog. Nang sinabihan ko siya na bawasan ang liwanag, gamitin lang ang malambot na lampshade at iwasan ang TV bago matulog, ilang gabi lang gumanda agad ang tulog niya. Minsan hindi kailangan ng mahal o komplikadong solusyon. Kailangan lang tama ang timing. Ang pangalawa namang dahilan kung bakit hindi nakakatulog ang seniors ay ang sobrang dami ng iniisip. Totoo, kahit tumatanda tayo, hindi ibig sabihin humihinto ang problema. Minsan nga mas dumadami pa. Pero ang utak ay parang motor. Kapag nagpapatakbo ka ng mabilis buong araw, hihirap itong huminto bigla paggabi. Kaya bago ka matulog, subukan mong mag-slow down sa paraan na hindi komplikado. Pwede kang huminga ng malalim ng dahan-dahan ng 5 beses. Pwede kang makinig ng malumanay na musika. Pwede ka ring mag-isip ng mga bagay na nagpapasalamat ka sa araw na iyon kahit 3 lang. Ito ay hindi lang pampakalma, kundi pampalakas din ng mood. Meron akong isang viewer na lola na lagi niyang sinasabi na hindi raw siya makatulog dahil gabi-gabi nag-iisip siya ng bills, gamot, panganay niya, problema sa pamilya. Ang sabi ko sa kanya, hindi mo kayang solusyonan ang lahat bago matulog, pero kaya mong kontrolin ang isip mo na magpahinga muna. Simulan sa 3 bagay na nagpapapasalamat ka. Hindi para takpan ang problema, kundi para bigyan ang utak mo ng pahinga. Sa loob lang ng 1 linggo, nag-message siya na mas mabilis na raw siyang nakakatulog. Minsan,
Kailangan mo lang iswitch ang utak mo sa mas kalmadong tono bago matulog. Hindi pangatlong natural na paraan ay ang tamang temperatura sa kwarto. Napakaraming seniors ang hindi aware dito. Mas mahirap matulog kapag masyadong mainit ang kwarto o masyadong malamig. Ang ideal na temperatura para sa deep sleep ay malamig pero hindi ginawin. Halimbawa, subukan mong mag-electric fan na mahina lang o buksan ang bintana para magkaroon ng preskong hangin. Pwede mo ring ilipat ang kumot mo sa mas manipis kapag mainit ang panahon. Kung sobrang init ng gabi, hindi talaga lalalim ang tulog at kahit nakatulog ka, madaling mapuputol ang pahinga mo. Isang lolo naman ang nagkukwento sa akin na lagi siyang napupuyat tuwing summer. Akala niya dahil sa edad niya lang, pero nang sabihin ko na subukan niyang buksan ang maliit na bintana at palitan ng kumot, bumalik ang tulog niya. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng pagbabago ng hangin sa kwarto. Ang katawan ng seniors ay mas mabilis uminit at mas mabagal lumamig. Kaya kapag sakto ang temperatura, mas madali kang makakapasok sa malalim na tulog. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko bang gawin ang lahat ng ito? Ang sagot ay oo. Hindi ito mahal, hindi komplikado, at pinakamahalaga, natural at hindi nakakasama sa katawan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simpleng routine na kayang gawin ng kahit sinong senior para mas mabilis kang makatulog at mas mahaba ang tulog mo gabi-gabi. Kung nandito ka pa, comment 1 para alam kong kasama pa kita. Handa ka na ba sa part 2? Ngayong malinaw na kung paano nakakaapekto ang liwanag, pag-iisip at temperatura sa pagtulog ng seniors, oras na para pag-usapan ang isa pang napakahalagang bahagi ng magandang tulog, ang routine bago matulog. Marami kasing seniors ang natutulog nang walang malinaw na oras. Minsan alas 8, minsan alas 12, minsan biglang nagising at hindi na makabalik. Kapag walang klarong pattern ng bedtime mo, nalilito ang katawan kung kailan ito dapat maglabas ng melatonin at kung kailan dapat mag-relax. Kaya isa sa pinaka-epektibong paraan para makatulog ng mahimbing ay ang pagkakaroon ng consistent na sleep routine. Ang katawan ng tao, lalo na pag tumatanda, ay mas umaasa sa ritmo. Kapag paulit-ulit ang ginagawa araw-araw, mas mabilis matandaan ng utak. Halimbawa, kung humihiga ka ng alas 9 gabi-gabi, unti-unting matututunan ng katawan mo na iyon ang oras ng paghinto. Pero kung minsan, alas 8 ka natutulog at minsan halos madaling araw na, nalilito ang internal clock mo. Para itong maliit na bata na walang fixed schedule at ang resulta, hindi alam ng katawan kung kailan dapat maging alerto at kailan dapat maging kalmado. May isang lola na nanonood sa channel ko na nagsabi na dati raw hindi niya maitama ang sleep schedule niya. Gusto niya matulog ng maaga pero kahit anong gawin niya, gising pa rin siya hanggang hating gabi. Ang problema pala, tanghali na siya nagkakape tapos nagnagnap siya ng 1 oras sa hapon. Kaya pagdating ng gabi, alerto pa rin ang katawan niya. Nang sinabi ko na huwag nang magkape paglampas ng alas 10 ng umaga at limitahan ang hapon na tulog sa 15 minuto lang, nagbago ang gabi niya. Makalipas ang ilang araw, mas madali na siyang nakakatulog. Iyon ang kapangyarihan ng routine. Hindi lang siya tungkol sa oras ng pagtulog mismo, kundi pati sa ginagawa mo buong araw. Kaya ito ang susunod na praktikal na payo. Kung gusto mong mas mabilis makatulog tuwing gabi, subukan mong bawasan ang nap sa hapon. Maraming seniors ang hindi maiwasang antukin dahil madalas pagod ang katawan o kulang sa tulog noong gabi. Pero ang sobrang tulog sa hapon ay kayang sirain ang tulog mo paggabi. Kung talagang kailangan mo matulog sa tanghali, gawin mo itong maiksi lang, mga 10 o 15 minuto lang. Hindi ito deep sleep, pero sapat para mag-refresh ng kaunti nang hindi naaapektuhan ang tulog mo sa gabi. Meron din akong isang lolo na halos 40 minuto natutulog tuwing hapon. Sabi niya kaya raw ito dahil sobrang nakakapagod ang umaga niya. Pero tuwing gabi naman, paikot-ikot siya at hindi makatulog. Nang tinuruan ko na i-reduce niya ang nap sa mabilisan lang na pahinga, nag-improve ang gabi niya. At sabi niya pa nga,
Mas nagkaroon siya ng energy sa umaga dahil mas mahaba at mas malalim ang tulog niya paggabi. Minsan, hindi ang dami ng tulog ang solusyon, kundi ang tamang oras. Isa pang malaking factor sa pagtulog ng seniors ay ang pagkain. Ang hindi alam ng marami, ang kinakain mo, lalo na ilang oras bago matulog, ay may malaking epekto kung magiging mahimbing o putol-putol ang tulog mo. Halimbawa, kung kumakain ka ng mabigat na pagkain sa gabi, tulad ng pritong ulam, matabang karne, o pagkain na mataas sa asukal, mas nagiging aktibo ang tiyan. Kapag busy ang tiyan mo, mahirap mag-relax ang katawan, kaya subukan mong kumain ng mas magaang kapag malapit na ang oras ng tulog. Mas okay ang sopas, lugaw, saging, o mainit na tsa. Ang mga ito ay hindi lang madaling tunawin, kundi nakakatulong din para pakalmahin ang katawan. May kilala naman akong lola na sabay na kumakain ng pansit, tinapay, at soft drinks bago matulog. Hindi niya alam kung bakit sobrang hirap siyang makatulog at madalas masakit ang tiyan niya pagtulog. Nang sinabi ko na magbawas siya ng soft drinks at mabibigat na pagkain sa gabi, ilang araw pa lang, mas gumanda ang tulog niya. Kung minsan, kailangan mo lang dagdagan ang lambing sa sarili para maging mas maayos ang gabi mo. Yung isa pang solusyon na hindi napapansin ng maraming seniors ay ang pag-iwas sa caffeine at sugar sa hapon. Alam mo ba na kahit ang kape na iniinom mo tuwing 3:00 ng hapon ay kayang manatili sa katawan mo hanggang gabi? At hindi lang kape, maging tsokolate, ilang klase ng tinapay, at instant coffee sa 3-in-1 ay may caffeine na kayang guluhin ang tulog mo. Kung gusto mo mas madali ang pag-relax paggabi, subukan mong uminom ng chamomile tea, salabat, o maligamgam na tubig na may kaunting honey. Walang caffeine, walang problema at nakakatulong pang magpakalma. Ngayon, pag-usapan naman natin ang simpleng ehersisyo sa araw para mas gumanda ang tulog mo paggabi. Hindi mo kailangan ng gym, hindi mo kailangan tumakbo. Kahit 10 minuto ng paglalakad sa umaga ay sapat na para i-reset ang body clock mo. Nakakatulong ito para mas maging alerto ka pag-araw at mas antukin paggabi. Minsan kasi ang insomnia ng seniors ay dahil wala nang masyadong ginagawa ang katawan. Kapag hindi masyadong gumagalaw, hindi lumalalim ang pagod, kaya hindi rin lumalalim ang tulog. Isang lolo mula sa Ilocos ang nag-message sa akin na lagi raw siyang gising tuwing 2:00 ng umaga. Hindi niya alam kung paano maaayos. Tinuruan ko siyang maglakad ng 10 minuto tuwing umaga at gumawa ng stretching bago matulog. Pagkalipas ng 3 araw, nagulat siya na hindi na siya nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Minsan, simpleng galaw lang pala ang kulang para gumanda ang tulog. Tinghesto ang magandang balita. Lahat ng tips na ito kaya mong gawin kahit may rayuma ka, kahit may arthritis, kahit may maintenance. Hindi mo kailangang pilitin ang katawan mo sa mabibigat na activity. Kailangan mo lang ng tamang timing, tamang galaw, tamang pagkain at tamang routine para muling makabalik ang mahimbing na tulog na matagal mo nang hinahanap. Sa susunod na part, pag-uusapan naman natin ang mga natural na pampakalma, mga paraan na hindi kailangan ng gamot at mga simpleng habit na kayang baguhin ang buong kalidad ng gabi mo. Kung nandito ka pa, comment 2 para alam kong kasunod pa rin kita. Ngayon na napag-usapan na natin ang routine, pagkain, ilaw at tamang galaw sa part 1 at part 2. Oras naman para talagang tutukan ang natural na paraan para pakalmahin ang katawan tuwing gabi. Dahil kahit gaano ka ka-consistent sa schedule mo, kung hindi kalmado ang isip at katawan bago matulog, laging may chance na mahirapan ka pa rin. Maraming seniors ang hindi alam na ang simpleng pagpapakalma sa sarili ay mas may epekto pa minsan kaysa gamot. Totoo, may mga pagkakataon na kailangan talaga ng tulong ng doktor. Pero sa pang-araw-araw na insomnia at stress, natural remedies ang madalas na nakakapagpabago ng gabi. Isa sa pinaka-epektibong pampakalma ay ang malalim na paghinga. Simple, oo, pero makapangyarihan. Kapag mababaw ang hinga mo, akala ng katawan mo ay alerto ka pa rin, parang nakikipag-usap
parang may ginagawa, kaya mahirap makatulog. Pero kapag alam ng katawan mo na mabagal na ang paghinga mo, unti-unting bumababa ang tibok ng puso at nagsisimula ang relaxation mode. Subukan mo ito mamayang gabi. Huminga ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo, pigilan saglit at ilabas ang hangin sa loob ng 6 o 8 segundo. Pagkatapos ng 5 o 6 na ulit, mapapansin mong lumalambot ang pakiramdam mo at parang mas madali nang pumikit. May isang lola na palagi kong kinakausap sa comments. Sabi niya lagi siyang kinakabahan paggabi kahit wala namang dahilan. Minsan daw, ninenervyos siya pag nakahiga na. Nang turuan ko siya ng deep breathing exercise, nag-message siya pagkalipas ng 1 linggo. Sabi niya, hindi na raw siya kabado bago matulog at parang mas magaan ang gabi niya. Hindi ito magic. Kapag natuto kang kontrolin ang paghinga mo, marunong ka na ring kontrolin ang kalmado ng katawan mo. Isa pang natural na paraan ay ang paggamit ng maligamgam na tubig. Kung hirap ka makatulog, subukan mong maghugas ng paa gamit ang maligamgam na tubig bago ka humiga. May dahilan kung bakit ginagawa ito ng matatanda noon. Kapag mainit ang tubig, lumalawak ang ugat sa paa, bumabagal ang blood pressure, at unti-unting humihina ang tensyon ng buong katawan. Para itong natural switch na nagpapahinto sa pagod ng isip mo. Pwede mo ring dagdagan ng kaunting asin sa tubig para mas relaxing. At kung kaya mo maligamgam na paligo bago matulog, ay napakalaking tulong lalo na kung naninigas ang mga kasukasuan mo. May isang lolo sa Cebu na halos 2 taon nang hirap matulog. Lahat na raw ng herbal tea sinubukan niya. Pero nang turuan ko siya ng simpleng warm foot soak bago matulog, sobrang linas niya sa resulta. Sabi niya, hindi niya akalain na ganito pala kasimple ang solusyon. Minsan, hindi kailangan mahal, kailangan lang tama. Ngayon, isa pang natural na pampakalma ay ang paglikha ng nightly ritual. Minsan kasi, ang insomnia hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa isip. At ang isip kailangan ng signal. Halimbawa, pwede kang magkaroon ng 3 bagay na gagawin mo tuwing gabi para sabihin sa utak mo na oras na ng pahinga. Pwedeng simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig, pag-upo ng 2 minuto sa tahimik na kwarto, at pagpatay ng maliwanag na ilaw. Sa oras na masanay ang utak mo, kahit hindi mo pa naisara ang mata mo, nagsisimula na itong mag-relax dahil alam na nitong oras na ng pagtulog. May napakagandang kwento ang isang lola sa Pampanga. Sabi niya dati gising siya ng gising hanggang 3:00 ng umaga. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Tinuruan ko siyang magkaroon ng nightly ritual. Simple lang, mag-ready ng kumot, ilagay ang maliit na lampshade, huminga ng malalim ng 5 beses, tapos ilipat ang sarili sa posisyon na bagay sa katawan niya. Pagkalipas ng 2 linggo, sabi niya, mas mabilis na siya makatulog. Hindi dahil may bago siyang iniinom, kundi dahil natuto na siyang bigyan ng clue ang utak niya kung kailan dapat magbago ang estado ng katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng tahimik na environment. Totoo, hindi lahat ng bahay tahimik, lalo na kung may apo, kapitbahay na maingay o asong tumatahol. Pero kaya mo pa ring gumawa ng paraan para bawasan ang ingay. Pwede kang gumamit ng earplugs o kahit simpleng tuwalya na nilagay mo sa ilalim ng pinto para hindi pumasok ang ingay. Pwede ka ring gumamit ng electric fan bilang white noise. Alam mo ba na ang white noise ay nakakatulong sa tulog dahil pinapantay nito ang biglaang ingay na pwedeng gumising sa iyo. Sa halip na tahimik tapos biglang may kumalabog, may steady sound na hindi nakakagulat sa katawan. Marami ring seniors ang nakakalimot sa isa sa pinaka-underrated na solusyon, ang pag-araw-araw na paglabas sa umaga. Kapag na-expose ka sa natural sunlight sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, nire-reset mo ang body clock mo. Kapag hindi ka masyadong lumalabas, nagugulo ang circadian rhythm mo. At paggabi, imbes na antukin ka, gising pa rin ang katawan. Kahit simpleng tumingin sa araw habang naglalakad sa harapan ng bahay ay sapat na. Hindi kailangan ng mahaba. Ang importante, makita ng mata mo ang natural light dahil ito ang pinaka-natural na alarm clock ng katawan.
May isa pang simpleng teknik na gustong-gusto ng seniors na natutunan nila sa channel ko. Tinatawag ko itong slow mind shift. Kapag nakahiga ka na at nag-iisip ka ng kung ano-ano, problema ng pamilya, gastos, health concerns, o kahit anong pinag-isipan mo buong araw, isipin mo ang salitang pahinga. Hindi mo kailangang pilitin ang utak mo mawala ng iniisip, pero unti-unti mong ibabalik ang focus mo sa salitang pahinga. Habang humihinga ka ng malalim, sasabihin mo lang sa loob mo, pahinga. Hindi mo mapipilit ang utak mong tumigil agad, pero kaya mong i-guide ito palayo sa stress. Isa itong teknik na sobrang simple, pero malakas ang epekto. May lolo na nagsabi sa akin na lagi siyang hindi makatulog dahil sobrang bilis ng takbo ng isip niya. Nang sinubukan niya ang slow mind shift, sabi niya bumagal na raw ang takbo ng isip niya at mas madaling nakatulog. Kung minsan, hindi mo kailangan kalabanin ang sarili mong utak, kailangan mo lang itong alalayan. Habang papalapit tayo sa huling bahagi ng video, tandaan mo ito. Ang pagtulog ay hindi dapat maging laban tuwing gabi. Hindi dapat siya stress. Hindi dapat siya problema. Kaya nating ayusin ito sa simpleng pagbabago, tamang routine, natural na pampakalma, at pag-aalaga sa sarili. Sa part 4, pag-uusapan natin ang mas malalim na dahilan ng insomnia sa seniors, kasama ang stress, hormones, at health conditions na madalas hindi napapansin. At syempre, bibigyan din kita ng mas practical at mas personalized na advice. Kung nandito ka pa, comment down para alam kong sinusundan mo pa ang buong video. Habang mas lumalalim ang pag-unawa natin sa insomnia at stress ng seniors, napapansin mo sigurong hindi lang pala ito simpleng problema ng pagtulog. Madalas, may mas malalim na dahilan kung bakit hindi makatulog ang isang senior kahit pagod na ang katawan. At kadalasan, hindi natin agad nakikita ang mga ito. Kaya sa part 4, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi laging nababanggit pero sobrang nakakaapekto sa pagtulog, lalo na sa mga edad 50 pataas. Ang isang malaking dahilan ng insomnia sa seniors ay stress na hindi agad nakikita. Marami kasing seniors ang sanay magtago ng nararamdaman. Sanay silang magtiis, sanay magpigil, sanay mag-isip ng tahimik. Pero ang katawan, hindi marunong magtago. Kapag may iniisip ka, kahit hindi mo sabihin sa iba, nararamdaman ito ng katawan mo. Kapag may bigat sa isip, hindi nagre-release ng maayos ang melatonin. At imbes na antukin ka, nagiging alerto ang katawan mo kahit gusto mo nang magpahinga. May nakausap akong lolo na halos 3 buwan nang hirap matulog. Sabi niya wala naman daw siyang problema, wala naman daw siyang inaalala. Pero nang nag-usap kami ng mas malalim, lumabas na nag-aalala pala siya sa kalagayan ng kanyang anak na nasa ibang bansa. Kahit hindi niya ito iniisip sa araw, bawat gabi bumabalik ito sa isip niya. Ito ang tinatawag kong silent stress, yung hindi mo napapansin pero nandyan pala. At ito ang dapat mong kilalanin. Hindi para takutin ang sarili, kundi para mas maunawaan ang katawan mo. Kapag may silent stress, ang pinakamagandang ginagawa ng katawan ay magpakalma ng dahan-dahan. Hindi mo agad masasabi sa utak mo na tumigil na ito sa pag-iisip. Pero pwede mong patigasin ang boundaries mo. Halimbawa, bago matulog, sabihin mo sa sarili mo na lahat ng problema, bukas mo haharapin. Hindi ngayon. Hindi sa oras ng pahinga. At kung kaya mo, isulat mo sa isang maliliit na papel ang isang bagay na gusto mong bitawan bago matulog. Para itong maliit na seremony na nagsasabing, ito muna ang pahinga ko. Hindi ito simpleng activity. May psychological effect ito. Kasi kapag isinulat mo ang iniisip mo, lumalabas ito sa ulo mo at bumababa ang pressure sa utak. Ngayon, isa pang dahilan ng mahirap na pagtulog ay hormonal changes. Akala ng marami, hormones ay problema lang ng mga bata o nagdadalaga. Hindi. Habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang kontrol ng katawan sa hormones na kumokontrol sa tulog, gana at stress. Ang production ng melatonin na siyang responsable sa antok ay natural na bumababa pagtanda. Kaya hindi ka agad inaantok kahit dati mabilis kang makatulog. Pero ang magandang balita,
Kahit bumababa ang natural production nito, kaya mo pa rin itong tulungan sa pamamagitan ng daily habits. Kaya napakahalaga ng sunlight sa umaga, light control sa gabi, at tamang routine. Hindi mo mapipilit ang hormones mo, pero kaya mo silang i-guide. May isa akong viewer na lola na nagsabing, hindi niya maintindihan kung bakit palagi siyang gising tuwing 3:00 ng umaga. At kahit anong gawin niya, hindi siya makabalik sa tulog. Sabi ko sa kanya, natural ito sa mga seniors dahil may tinatawag na sleep fragmentation na nangyayari tuwing bumaba ang melatonin. Pero ang solusyon hindi sa pagpilit matulog ulit. Ang solusyon ay relax response. Subukan niyang huwag mainis, huwag ma-pressure, huwag mag-worry na hindi siya makakatulog. Ang goal kapag nagising ka sa gitna ng gabi ay kalmado lang. Huminga ka ng malalim at mag-focus ulit sa salitang pahinga. Sa loob lamang ng ilang minuto, mas madali kang makakabalik sa tulog. May isa pang ugat ng insomnia na madalas hindi napapansin, ang kondisyon ng kalusugan. Halimbawa kung may arthritis ka at masakit ang likod o tuhod, mas mahirap humiga ng komportable. Kung may acid reflux o hyperacidity ka, mas madalas kang magising o mahirap makatulog. At kung mataas ang blood pressure o may palpitation, mas mahirap pahupain ang kaba sa dibdib tuwing gabi. Pero heto ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng komplikadong solusyon para dito. Madalas, simple lang ang adjustments. Kung may arthritis ka, subukan mong gumamit ng maliit na unan sa pagitan ng tuhod o sa ilalim ng paa. Kung may acid reflux ka, subukan mong itaas ang ulo mo ng bahagya sa pamamagitan ng dagdag unan. At kung madalas kang kabahan paggabi, iwasan ang mga pagkain na nagpapabilis ng tibok ng puso tulad ng kape, tsokolate at matatamis sa hapon. Hindi kailangang maging komplikado ang solusyon, basta tama at naangkop sa katawan mo. May isa ring dahilan ng insomnia na hindi masyado na pag-uusapan, ang emotional loneliness. Maraming seniors ang hindi sinasabi pero nararamdaman nila ito. Lalo na kapag lumaki na ang mga anak, may kanya-kanya ng buhay o nag-iisa sa bahay. At sa gabi, mas ramdam ang lungkot kaya mas aktibo ang isip. Ang hindi alam ng marami, ang pakiramdam ng pag-iisa ay may direktang epekto sa tulog. Kapag nakakaramdam ka ng lungkot, naglalabas ng stress hormones ang katawan at naaapektuhan ang buong sleep cycle mo. Pero may solusyon. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming tao sa paligid para mabawasan ito. Kahit simple habits lang tulad ng pakikipagkwentuhan sa isang kaibigan, pag-message sa pamilya, panonood ng video na nagpapagaan ng mood, o kahit pagkwento sa sarili mo sa maliit na notebook ay sapat para maibsan ang bigat sa loob. Hindi ito kalokohan. May scientific evidence na kahit short emotional release ay nakakapagpababa ng stress hormones at nakakatulong sa pagtulog. Habang papalapit tayo sa final part ng script, gusto kong ipaalala na wala kang kailangang ikahiya kung hirap ka matulog. Hindi ito kahinaan, hindi ito kapintasan. Hindi ito senyales na may mali sa iyo. Ang insomnia ay normal sa seniors, pero hindi ibig sabihin kailangan mo itong tiisin habang buhay. Lahat ng tips na tinuturo ko ay para tulungan kang makabalik sa mas payapa, mas mahimbing, at mas masarap na tulog gabi-gabi. Sa part 5, ibubuo natin ang lahat ng natutunan mo at bibigyan kita ng final routine na pwede mong sundin gabi-gabi. Simple, natural, at kayang-kaya ng kahit sinong senior. Kung nandito ka pa, comment 4 para alam kong kaibigan pa rin kita sa journey na ito. Ngayong nasa huling bahagi na tayo ng usapan, gusto kong buuin natin ang lahat ng natutunan mo mula part 1 hanggang part 4. Lahat ng tips, routines, habits at natural na solusyon na napag-usapan natin ay hindi para pahirapan ka, kundi para bigyan ka ng malinaw na daan pabalik sa mahimbing at masarap na tulog. At siguro, habang nakikinig ka dito, may napansin ka na. Hindi lang pala tulog ang problema. Minsan, ang dahilan ng hirap sa pagtulog ay emosyon, stress, oras, routine, pagkain, at pati simpleng liwanag sa kwarto. Pero ang pinakamagandang balita ay ito. Lahat ng ito kaya mong baguhin at kaya mong simulan ngayon. Kung papakinggan mo ang katawan mo,
Mapapansin mong may mga pattern pala ito. Karamihan ng seniors na hirap matulog ay may 3 common na problema. Una, hindi kalmado ang utak bago matulog. Pangalawa, hindi tumutugma ang ginagawa nila sa natural rhythm ng katawan. Pangatlo, hindi nila nabibigyan ng tamang signal ang utak para mag-relax. Kaya sa huling bahagi na ito, gusto kong bigyan ka ng simple routine na pwede mong sundan gabi-gabi. Hindi ito mahirap, hindi ito komplikado, at higit sa lahat kaya mong gawin kahit ano pa ang edad mo. Simulan natin sa umaga. Oo, umaga. Dahil ang magandang tulog ay hindi nagsisimula sa gabi. Nagsisimula ito sa kung paano mo sinimulan ang araw mo. Sa oras na magising ka, subukan mong lumapit sa natural light. Kahit 5 minuto lang na exposure sa araw ay sapat para i-reset ang body clock mo. Kung hindi ka makalabas, kahit tumayo ka lang sa bintana at makita ang sikat ng araw ay malaking tulong. Sa isang lola na viewer ko, ito lang ang binago niya sa routine niya at ilang araw lang, mas naging consistent ang antok niya sa gabi. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng pagharap sa araw. Pangalawa, subukan mong maglakad ng 10 minuto sa umaga o hapon. Hindi kailangan mabilis, hindi kailangan malayo. Ang importante, gumagalaw ang katawan mo. Sa seniors, ang katawan ay mas nangangailangan ng light activity para manatiling maayos ang circulation. Kapag gumanda ang circulation mo, mas gumaganda ang tulog mo sa gabi. At kung may arthritis ka, huwag kang matakot. Mas lumalala ang kasukasuan kapag hindi gumagalaw. Mas gumiginhawa ang katawan kapag may kaunting activity araw-araw. Pagdating naman sa hapon, ito ang pinakakritikal na oras. Kung kaya mong limitahan ang afternoon nap mo, gawin mo. Hindi ito paggalang sa katawan mo, kundi pagtuturo sa katawan mo kung kailan ito dapat magpahinga ng malalim. Kung kailangan mo talagang umidlip, gawin mo lang itong mabilis, mga 10 hanggang 15 minuto. Ang layunin ay mag-refresh ka, hindi mag-deep sleep na maaaring sira sa gabi. Ngayon, puntahan natin ang gabi, ang pinakamahalagang window sa routine mo. Gusto kong isulat mo ito o ilagay sa isip mo dahil ito ang magbabago ng tulog mo. 1 oras bago matulog, bawasan ang liwanag. Patayin ang maliwanag na ilaw, iwasan ang screen ng cellphone, TV o computer. Dahil ang liwanag, kahit maliit lang, ay kayang guluhin ang melatonin production mo. Pwede kang magpatay ng ilaw at mag-iwan ng maliit na lampshade. Ang mas mahalaga, ang utak mo ay unti-unting pumapasok sa relaxation mode. Sunod, gumamit ka ng warm activity. Hindi kailangan komplikado. Pwede kang maghugas ng paa gamit ang maligamgam na tubig. Pwede kang mag-warm bath o kahit warm towel compress sa leeg o batok. Ang init ay natural na pampaluwag ng ugat at pampababa ng blood pressure. At pag bumaba ang tensyon ng katawan, mas tumitigil ang pagbilis ng tibok ng puso. At dito nagsisimula ang antok. Pagkatapos nito, mag-deep breathing ka. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan perfect. Basta gawin mo ang inhale ng 4 na segundo, hawak ng 1, at exhale ng 6 hanggang 8 segundo. 6 na ulit ay sapat na. Hindi lang nito pinapabagal ang tibok ng puso mo, kundi pinapababa rin ang mental pressure sa isip mo. Parang sinasabi nito sa utak, safe ka. Pahinga ka na. Pwede ka ring gumawa ng nightly ritual. 3 bagay lang. Unang step, ayusin ang kama at unan mo. Pangalawa, mag-focus sa isang salita tulad ng pahinga. Pangatlo, pumikit at tanggapin na ang mga isipin mo ay hindi mo kailangan dalhin sa loob ng gabi. Gawin mo ito ng paulit-ulit at mapapansin mo na ang utak mo ay unti-unting natututo. Hindi ka nito ipapahiya. Kapag consistent ka, mag-a-adjust ito para sa iyo. Kung madalas ka magising sa hating gabi, huwag kang ma-frustrate. Natural ito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong matulog ulit. Huminga ka ng malalim, sikuhin ang unan, at sabihin sa sarili mo na normal itong mangyari. Kapag hindi ka umiinit ang ulo at hindi ka nagwo-worry, mas mabilis kang makakabalik sa tulog. Maaring hindi mo agad makuha sa unang gabi o pangalawa. Pero habang ginagawa mo ito, mas gaganda ang pattern ng tulog mo. At huli, tandaan mo na hindi mo kailangang solusyonan ang buong problema ng mundo bago matulog.
Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng bagay sa isang gabi. Hindi mo kailangang isipin ang bukas habang nakahiga ka ngayon. Ang katawan mo ay hindi makina na kaya mong i-off agad. Pero kaya mo itong gabayan. Kaya mo itong turuan. Kaya mo itong bigyan ng kapayapaan. At higit sa lahat, deserve mo ang masarap na tulog. Kung napakinggan mo ang buong 5 parts na ito, ibig sabihin committed ka sa kalusugan mo. At tandaan mo, hindi imposible ang mahimbing na tulog. Hindi imposible ang katahimikan. Hindi imposible ang gabi na parang niyakap ka talaga ng pahinga. At kapag masarap ang tulog mo, mas iba ang gising mo. Mas malinaw ang isip, mas magaan ang loob, mas masarap kumilos, at mas nagiging masaya ang buong araw. Kung nandito ka pa sa dulo ng part 5, comment down para alam kong tapos mo ang buong series.